Sige po. Thank you po. Welcome po sa lahat at tayo po yung magsisimula, no? We'll start our training for today, no? For the structural. So, Miguel Jericho, admit. Hello po, Sir Miguel Jericho, piano. Welcome po. Kamusta po? Okay. Cielo Calderon, welcome po sa pagpasok niyo po. Thank you po, Ma'am Cielo. Okay. Okay, start po tayo at isi-share ko po sa inyo ang monitor. Ayan po, ang monitor natin. Viewable po? Viewable po ba? Nakikita niyo po? Yes po. Malinaw po ba? Yes po, malinaw. Yes po. Yes po. Okay. Minimize ko lang tong para makita niyo yung sa kabilang side. Kasi naka-record naman tayo. Ayan, naka-minimize, no? Ako lang ang nakikita. Wala pa lang nakikita. Para lumaki yung screen, makita niyo. So, mag-start po tayo dun sa mga baguhan na ngayon lang po makaka-encounter ng Revit, BIM sa structure. So, ang una po nating topic ay magbubukas po tayo ng ating software. Unang-una po, kailangan po natin na yung pinadala ko po sa inyong project template, ang gagamitin niyo po, kung meron po kayong computer dyan, gamitin niyo po yung project template ng structural, no? So, hindi po kayo pwede gumawa doon, kundi ang gagawin niyo po, ito pong sa ilalim po ng models, open, tsaka yung new, mag-new po tayo. Click niyo po yung new. And then, i-browse niyo po yung project template. Pag-browse niyo po sa project template, puntahan niyo po yung structural. Ito po, puntahan niyo structural. And then, saka niyo po i-click, no? Makikita niyo po, kukonvert siya sa project. So, pag na-convert niya yung 2015 to 24, lalabas po dyan project. Meron po kasing tatlong klase na extension, no? Baka po malito kayo. Yung project template po, RTE po yan. Tapos yung project, etong lumalabas po na to na pinaka-template, magiging RBT po siya, project na po siya. Pwede nyo po siyang, dito po tayo gumagawa. Tapos yung isa pong extension, yung RFA, yung family po, no? Yung loadable family. Applicable po yon sa lahat po ng discipline dahil meron po sa architectural ng RTE, meron din pong RFA, meron pong DWG, meron din pong RBT sa lahat po ng services yan. So, ingatan nyo lang po na malito kayo kasi minsan pag nag-o-open ng project, katulad po ito, binuksan, open. Ang na-open po nila, yung family, minsan yung RTE, no? Kaya nagtataka yung iba bakit hindi nila mabuksan o hindi na ma-save ang na-open pala yung RTE. Mali po 'yon. Dapat iba-browse nyo lang po. Parang pinaka-template nyo lang po 'yon. So eto na po tayo, no? Ngayon kung sinusundan niyo po ako, punta po kayo sa foundation. Kasi ang makikita niyo po sa browser organization yung foundation ground plan. Tatandaan niyo po pagka ang template nyo po iba, sa properties po, makikita nyo po, nakalagay, architectural, ilipat nyo po dun sa structural. Kasi minsan, architecture ang nakalagay eh. Pag nakalagay ang architectural, hindi nyo po makikita doon yung mga walls, no? Hindi nyo po makikita yung mga walls, kaya dapat nasa structural po tayo. So, eto po, blanco po ito. So, magsisimula po tayo
kung ano po yung ating topic nung nakaraan pong, session sa architectural admit, sorry hindi ko nakita 'tong si ano, teka, hindi ko na-admit kaagad. Sorry po, pumasok. Okay, tuloy po tayo. Nakatutok kasi ako sa ano, sa mga menu bar, kaya hindi ko nakita may nagpapa-admit pala. Okay, so yung nakaraan pong topic natin nag-familiarize tayo dun sa unang lecture ko na first session, second, tsaka third session. Pinaliwanag ko po rito yung gamit ng mga menu, kung ano pong function nitong wall, doors, windows. Sa architectural po yon. Pero sa structural po, no, etong structure, yung sistema niya. Dito po tayo gagalaw. Isa-isahin po natin kung ano po yung gamit niya. Unang-una po, ang gagamitin po natin, ah ituturo ko po sa inyo kung paano yung model ng site, no? Kasi yung cut and fill, no? Pero bago yon, isa-isahin po natin yung column, no? Column, kung anong, paano nilalagay sa project, no? So, bigyan ko po muna kayo ng sample. Gawa po tayo ng column, ano? Ang column po, kinakailangan po, pag kinilik nyo yung column dito sa structure, column, kailangan po, pupunta kayo sa properties niya dito. Sa properties kasi, dito po nakalagay, no, yung family at yung type. Dito po nakalagay yung iba't ibang klase ng mga column. Meron po tayong square, no, concrete column, meron tayong square, steel column, meron po tayong rectangular column. So iba't iba po klase. Depende po rin sa ilo-load nyo po na standard. Dito po yun ilo-load nyo. Ito, load. Pag niload nyo po ito, pupunta po yan sa library, no? Ang Revit po merong default library. Kung US siya, British. Pero ako may sarili kong library na collection po ng mga naging projects ko. So, bibigay ko rin po sa inyo yon sa structural, yung mga library. Meron akong library sa structural, meron akong library sa mechanical, sa electrical, at saka sa architectural. Pwede ko po sa inyong i-share yan. Pero actually, binibili po yan sa site. Sa net, bibilihin yan. Pero sa akin po, sapagkat nandito po kayo sa akin, bali, aalagaan ko po kayo, libre ko pong binibigay sa inyo. I-share ko lang po sa ano, gagawa lang po ako ng Dropbox, i-share ko po sa inyo yan later po. At matapos lang po natin tong 5 session na to, lahat po yan ipo-provide ko sa inyo. Kaya wag po kayong mag-alala at tiyaga lang po, matututo po kayo mag-model kung paano po umikot yung inyong kaisipan dito po sa ating pinag-aaralan. So, ayan po, libraries. Kung English po siya, mayroon po siyang, yung iba wala eh. Meron Chinese. So, ilo-load nyo po yung, sa library ko na nga lang, wala silang ano eh. Yung default, walang laman eh. Okay. Dito na lang po sa aking ano, library. Ito po. So, makikita nyo metric project. Kasi pag imperial, iba yung lumalabas, nasa inches siya eh. So, dito tayo, structural. Pipiliin nyo po yung kung ano yung ilo-load nyo. Nasa column po tayo, punta tayo sa column. So, concrete, ayan po, concrete. Nakalagay po yung iba't ibang klase ng may precast, merong steel, no? Ayan po, merong plain. Yung steel merong bakal na, ayun na, may bakal na siya. So, i-load po natin, open. Ayun na po, kinonvert niya. Ayun na po, nakalagay na yung concrete rectangular. Na-load na po. And then, okay po. So, makikita niyo po rito, ayan po yung column. Maliit po siya. Ayan pong column na yan,
Puwede pong palitan niya ng size, na-a-adjust po dito 'yan sa kanyang family type 'no. So, rectangular column ang ginamit nating concrete, ngayon puwede niyo pong palitan. Eto pong mga size niya, yung base at saka yung depth niya, 300 by 450, 4 by 600, 6 by 70, 750, 'yan po puwede niyo pong palitan. Duplicate niyo lang po ito, duplicate. Halimbawa, ang required na gagamitin niyo po sa inyo pong, project based on your design, yung design ng structural engineer, sinabi na ang size natin ganito. Puwede mo pong baguhin, halimbawa 800 by 1,200, okey? Makikita niyo nagbabago po siya, and then yung base at tsaka height niya, babaguhin niyo po yung base niya, gagawin niyo po siyang 800 and then 120 'no, 1,200. Ayan po, and then apply mo, nagbago po siya, kita niyo po lumaki siya. Tapos po, etong column na 'to, lalagyan niyo po ng tamang properties, yung tag niya 'no, yung halimbawa ang tag niya, C1 'no, para 'pag tinag niyo po 'yan, lahat po ng C1 niya 'no, matatag ng category niya. So C1, ayan C1. Kaya 'pag tinag niyo po, lalabas po ayan yung size niya. Yung size niya, puwede niyo pong i-edit ito 'no, by edit family, papalitan niyo po ng type mark. Lalabas po yung kanyang tag dito sa level, papalitan niyo po. Lagyan niyo lang po type mark, eto, tanggalin niyo yung type name niya, tapos okey na po. I-load niyo ulit, makikita niyo po, load into project, override existing version. Ayun na po, C1. So, sa later, session ko explain sa inyo kung paano gumawa ng mga tagging na 'yan. Kasi dito tayo muna naka-concentrate, pero pinakita ko lang sa inyo na type mark yung yung column na ginamit niyo, kasi merong C1, may C2, may C3, may C4. Ngayon, 'pag ito naman po ay ginamit ko, halimbawa po kinopya ko po ito 'no, kinopya ko 'yan, binago ko yung size niya, binago ko yung reinforcement, halimbawa 3 ang ginamit ko, hindi na siya magiging C1, ita-tag ko siya halimbawa C2, type mark C2 ang gagawin ko, okey. C2, kaya 'pag tinag ko po siya, lalabas siya C2, ayan po C2, okey po? So, pagka itinready niyo po siya, tatakpan, baba ko na lang muna, tatakpan. Pagka itinready ko po siya dito, admit, sorry, may pumasok na naman. Welcome po. Hindi ko na nakikita. Sorry po, hindi ko nakikita kasi dahil naka-minimize yung ano, para makita niyo kasi yung pinapaliwanag ko. Ngayon, eto po, 'pag tinready niyo po, ayan po yung column ano. Ngayon, dito ko na lang nilagay. Etong column na 'to, puwede niyong i-adjust yung graphics 'no, dito. Lagay niyo sa file, tapos lagyan niyo ang shade, ayan. Ayan na po yung ating 3D column 'no. So, ayan po, iba't ibang klase yung gagawin yung sizing at saka iba-iba yung reinforcement na gagamitin niyo. So, magkakaiba na po ng type ng column ang ginamit niyo. And then, yung type mark niya, 'pag naggawa po kayo ng schedule, lalabas po lahat ng, schedule ng column, pati yung size niya. Mamaya sa scheduling, lalabas po lahat 'yan, C1, C2, C3. So, gawa pa tayo ng iba.
Duplicate lang po. And then, gamit tayo ng 600 by 750. Ayan. Tapos, lalagyan ko po ng C3. So, C3 po siya. Pag tinag nyo po siya, tag, okay. Ang tagging po, hindi ko ma-minimize itong ano to eh. Ang tagging po dito sa annotation, tag all. Pag sinabi pong tag all, lahat po ng column nyo, itatag niya. Isi-select nyo lang po yung column tagging dito, structural, truss, column tag. Ha? Tapos na. Pwede pong mute lang yung 6 to 6 lang kami. mute lang yung 6 a.m. mic. 6. 6 a.m. Oh. 6 p.m. Oh. Eto po, Bukas iba naman. paki-mute lang po yung mic. Okay, Para ngayon. Tapos Hindi na ko ngayon. hindi Yung sa akin, naririnig. may iba naman. Paki-mute lang po ng mic para Bukas sa Ruby naman kami. 6-12. So, bali, pag tag all tag, click mo yung structural tag, a-apply siya sa lahat. Ayan. Burahin muna natin. Halimbawa, nagtag ako. Tag all. Click nyo lang yung column tag. Then apply. Ayan na siya. Lagyan nyo lang ng leader. Tapos, tsaka arrow dito. So anyway, continuous na tayo. Pinakita ko lang sa inyo kung paano mag-tag. Iti-take up natin yan sa susunod. So, ito na yung ating column. No? Burahin na muna natin to. Dito tayo sa isang column. Ngayon, ito yung elevation natin. Makikita nyo nasa baba yung level 1. No? Ngayon, ang gagawin mo, dapat nandito siya sa level 2. I-adjust mo na lang siya sa properties. Properties niya, from level 1, level 2, top level. Lagay mo sa level 2. And then ito, from level 1, dapat negative kung 2 stories sa mga 1,500, no? Ang lalim niya. Kaya pag in-apply mo siya, ayun siya, umangat siya. Yung level 1, level 2, pag sinukat mo siya, mula rito, tama, 1,500. Yung kanyang depth, no? So, eto na siya. Ngayon, kung gusto nyo mapadali yung inyong project, lagyan nyo na kagad siya ng reinforcement dito. Kaya lang, as long as na dumadami yung column mo, dahil nandyan yung reinforcement, structural reinforcement mo, bumibigat yung file kasi solid yun eh. So kaya yung iba, nililink lang, inihiwalay yung reinforcement dun sa mismong concrete kasi nga mabigat. So kapag sinama-sama mo, doon sa isang file mo, hindi na aandar yung model mo kasi lahat mabigat. Kaya dapat minamanage talaga. So pag kailangan lang, kasi ang reinforcement kailangan niya sa quantification yung volume ng steel bars mo. Kukunin niya from small diameter, yung diameter 10 mm hanggang sa 32 diameter. Ika-categorize sa lahat 'yun. Tapos ibibigay niya yung yung kilogram per pound nung volume ng steel bars, no? So, bali, makukuha mo lahat ng quantity, pati quantity of concrete sa scheduling, sa quantifying, makukuha mo lahat yun. So, itong itong ating column, siyempre may foundation siya, no? Lalagyan natin ng foundation footing dahil natag na natin ito, nalagay na natin yung properties.
dito, no? Pipil-upan mo lang 'to. Pagka designer ka, structural designer ka, pipil-upan mo yung mga, steel bars na gagamitin mo sa properties niya. Ito, yan. Rebar cover, top, bottom. Automatic yan 'pag nilagay natin yung ano, i-a-adjust mo na lang sa setting. So, mamaya di-discuss natin. Lagay ko muna yung foundation ano. Yung foundation niya, no, eto, gamit tayo ng isolated foundation. Ang lagay mo sa center, no, ayan, no. Ulit ko ulit para maliwanag. Isolated, click mo lang 'to. So, lalabas siya kasi yun ang nakalagay sa default, eh, pero pwede mong palitan. Lagi kang pupunta sa type properties dito sa family. Lalabas yung footing rectangular. Ang size niya 1/8 by 1/2 by 450. So, pwede mong baguhin yan, i-rename mo dito or i-duplicate mo. So, halimbawa ang gagamitin ko, square lang, no? Duplicate ko lang siya. Eto depende rin sa design, na binibigay nung structural engineer based on the setup. Kasi may analytic kasi ito, eh. Pwede mo nang i-export ito dun sa software ng robot or yung ibang application. Yung ETABS pwede mong gamitin 'to kasi meron siyang analytical. So, duplicate ko, ang gagamitin ko, halimbawa, 300 yung pinaka-thickness, no? Tapos, gusto ko lang gamitin, kunwari ito yung dinesign nung ano, 1,500. Dinesign nung engineer, ang sukat 1,500. Yan ang design niya sa footing. So, susundin lang natin yun. Tapos dito, siyempre, babaguhin mo rin to. Gagawin mo 1,500, tapos 1,500. Dapat magkaparehas yun dito. Hindi 300. Yung kanyang parameters, no? And then, apply mo ganon. Okay. Ito na. Ayan na siya. So, alam mo na wala. Nandyan lang siya. So, eto na siya yung footing niya. Ayan na siya. So, kung titignan mo sa elevation, makikita mo ayun siya. So, pag sinukat mo, dimension mo, no? Dimension, linear, mula rito hanggang dito. Yung kanina, 1.5 siya. Plus 300, no? Yung in-input ko. So, makikita mo yung 300 na yun, nandun sa thickness niya, sa properties. Ayun siya. No? So, ibig sabihin, pag binago mo rito, magbabago dito. So, sample, baguhin ko, gawin kong 400. Magbabago siya ron. 400 siya, ayun, no? Bago siya. Okay? So, balik natin sa dati. Ayan na. So, mayroon na akong column. May foundation na ako. So, ang adjustment nito, dito sa properties, yung height niya, yung top constraint, top level, tsaka yung base level niya, yung level 1, level 2. So, i-adjust mo naman, no? Tapos, yung kanyang footing, lalagyan mo siya itatag mo rin siya para sa umpisa pa lang, nilalagay mo na lahat ng kanyang parameters. So, lagay natin F1. So, F1 siya. Kaya, dito, hindi mo nakikita yung ano, hindi mo nakikita yung pinaka-footing niya. Pero dapat makita kasi structural siya, eh. So, para makita yon, i-adjust mo ang properties niya. Yung kanyang view range, no? Yung view range niya, i-edit mo. Gawin mo to na negative kasi 1,800, di ba? Apply mo. Ayan na, lumabas na siya. So, pag tinag mo siya, o lumabas yung size niya. Ngayon, gawin mo rin yung kaninang ginawa ko. I-edit mo lang siya. Edit family. Baguhin mo na lang dun sa ano.
Ayan. Edit level. Tanggalin mo to. Yun yung parameters eh. Lagyan mo yung type mark. Okay. And then, load mo ulit into project. Override. Ayun na siya. F1. Nagbago siya. So, meron na tayong column, structure, concrete, column, tsaka yung footing. So, mamaya, gagawin din natin yung I-beam na column. Yung flange, yung wide flange na naka may foundation siya na concrete. So ngayon, pag meron ka ng ganyan, halimbawa, yung sizes mo pare-parehas naman, pwede mong kopyahin. Burahin mo muna yan, mamaya natin gamitin yan. Ito. Pwede mo itong kopyahin. No? Copy, ito yung pagkopya, copy. No? Halimbawa, ang distansya niya mula dun sa, dito sa dulo, makikita mo naman, ayan. Halimbawa, 8 meters. Ayan, no? Yung dimension niya. Yung distance niya, 8 meters, ano? Ngayon, para makasigurado ka na center to center, yung kanyang dimension. Ayan, no? 8 meters, di ba? Center to center ang kanyang dimension. Ngayon, gagawa tayo ng cut and fill. Yung side contour niya. Punta tayo dito sa site topsoil niya. Gawa lang tayo ng for the meantime ito. Ito. Ayan, no? Ay adjust natin ito. Ang pinaka height niya, let's say 2,500. Okay. And then okay mo. Okay. Makita mo, yun. Natabunan siya kasi hindi pa nakakato. Kita mo? Ito yung soil natin, nasa ilalim siya. Ayan yung pinakaano. Ngayon, kung gusto mong makita, no, yung nasa loob, gawin mo sa 3D, dahil gumagawa ka sa 3D, i-override mo siya. Override mo. Element lang. No? I-transparent mo lang siya. Let's say 50% para makita mo yung ginagawa mo. And then apply. Temporary. Pwede mo i-reset yan. So, kita mo na siya. No? And then, gagawa tayo ng hukay dito. Pero punta muna tayo sa elevation niya. So, makikita mo ito, nasa level 00, no? Ayan siya. Burahin ko muna yung dimension, ha? Okay. So, huhukay tayo na ang lalim niya, 150 plus 300, 180, no? So, ang gagawin natin, kailangan meron tayong guide dito, no? Para may reference line ka sa paghukay. So detail line ka kasi yung detail line dalawa yan. Dalawa pala yung lines, isang model lines tsaka isang detail line. Yung model lines, ginagamit yan, no? Pag gumawa ka ng model line, applicable yan sa lahat ng views na gagawin mo. Pakikita niya. Pero ang detail line, per view lang. Kaya ang gagamitin lang natin detail line kasi reference lang to eh. Reference view lang to eh. So, mula rito, let's say sabihin mo 1,500. Ayan. Tapos dito 1,500 din. Ayan.
Tapos dito 1,500 din. Okay? Tapos ito, trim mo lang siya using this corner. Ayan. Line ka, detail line. Trim. Tapos dito rin, line. So, ang distance niya, 1,500, ano? Ayan. Corner trim. Ayan. Burahin natin. So, ito, reference line lang siya. Kasi maghuhukay tayo ng pag ganun eh. Pababa. No? So, offset mo to. Offset mo ng, let's say, 500 lang. Ayan. Ayan. Okay. May pumapasok yata. So, sorry ah. Tingnan ko muna yun. Pahabol ka lang daw. So, offset. Okay. Tapos, trim. Okay. So, may reference ano na tayo sa paghuhukay. Ngayon, ito, yung pinaka-contour niya, top solid, no? I-click mo, i-edit mo lang, no? Modify sub-element, no? Add point. Yung point na yon, kailangan sakto rin sa corner niya, no? Teka, ulitin ko para malinaw, ha? Edit. Add point. Ayan, may point siya, no? Add point. Okay. Add point. Tapos dito. Point. Point. Okay. Point. And then, lagyan mo ng figure. Dahil pababa siya, pataas positive, pababa negative. Lagyan mo siya ng negative 1,800. Kasi yun ang lalim nung ano eh. Lalim ng footings, no? Na nilagay natin. So, 1,800. Makikita mo na ganun siya. Pero dapat diretso to, no? Naka-align. Kasi pag hindi, magkakaroon siya ng guhit na ganyan. So, dito ulit, negative 1,800, no? So, unti-unting nawawala siya pagka pumapantay. Ulit, negative 1,800. Dito ulit, negative 1,800. Oh, so, ibig sabihin, pantay siya, walang mali. No? And then, after nyan, check mo sa 3D kung tama. Ayan na yung excavation niya. Yung hukay natin. So, pagka nilagay ko yung tinatawag na scoop box, section box pala, ayan, at in-apply ko, pag ito inuro mo, dito, kikita mo, kinakat niya. Ayan. So, eksakto, yung cut and fill natin, ayun siya. Ngayon, pwede mong i-adjust yung cut and fill na yan. Dadrag mo lang, edit, hihilahin mo lang dito kung saan gusto mong ilagay yung from the side of the footing until dun sa cut and fill mo. Kasi maglalagay pa tayo dito ng ano eh. Ibababa pa natin to ng
100 dun sa lean concrete. Pero usually sa Pilipinas, naglalagay pa ba tayo dito ng lean concrete sa Pilipinas o ano lang, basta buhos na lang? Kasi sa ibang bansa, merong silang lean concrete, may waterproofing sila diyan. So ganyan, ganyan ang paggagawa. Tapos lalagay tayo dito kung meron tayong wall dito, may wall footing tayo dito, ika-cut and fill din natin 'yan, paikot. So tinuro ko lang muna sa inyo kung paano yung mag-cut and fill sa footing, sa column 'pag maghuhukay. Pero the same procedure din 'yan dito sa ibang column. Saglit, merong nagtatanong. Okay. So gano'n ang procedure. Ngayon, eto, gagayahin mo lang yung ginawa mo dito, yung guide niya para parehas sila. So, 'wag lang mami-misalign kasi magkakaroon siya ng guhit, eh. So, pagdating sa views, ganyan na talaga siya lalabas. Kaya puwede mo na siyang i-dimension. Halimbawa nilagyan mo siya ng call out, ginawa mo siya ng call out sa view, nag-call out ka, etong portion na 'to i-de-detail mo, ayan. Tapos go to view, ayan siya, pinakita niya. Ngayon para makita yung ibababa mo lang yung view range niya. Kasi magkaiba yung view range na ginamit sa general, sa detail parehas pala. Saglit lang. Ayan. So dito, pwede mo kumpletuhin yung kanyang dimension. Pagka nagdi-detalye ka na, ayan. Nag-ha-highlight naman siya, eh, yan. Ito yung footing mo. Tapos pwede mong i-tag siya. Ayan, lalabas siya. Yung horizontal natin, horizontal tag. Walang link dyan. So, i-arrange mo na lang, pwede mo. Yan, pwede mo nang i-tag. Pero sa detailing, kailangan may mga reinforcement yan dyan, eh. So, sa paggawa naman ng reinforcement, balik tayo dun sa Sa paggawa ng reinforcement, burahin na natin to. Kailangan, halimbawa maglalagay ka ng reinforcement dito sa column, no? Dito. Kailangan mismo, etong pinaka-section, lalagay mo doon. Kasi pagka sa labas ka gumawa, hindi mo malalagyan ng mga bakal, hindi mo mababakalan siya. So, create, kabilaan, lagyan mo. Kasi sa loob ka gagawa, eh. Kaya pagka tinignan mo sa section niya, no?
iro-rotate mo lang 'to. Kakat mo kasi yung para makapaglagay ka ng bakal, kinat mo diyan, eh. Go. So, ayan na. Kinat mo na siya, ito na yun, eh. Ngayon pagka kinilik mo 'to, click mong gano'n, okey. Lalabas yung kanyang mga bakal dito sa gilid. Nakikita niyo po? So, alam mo ang gagamitin ko ito, eto. So, automatic yung kanyang cover 'no, kung 50 or 25 yung cover niya, makikita mo diyan, ayan na, 'no, yung stirrups niya, i-3D natin. So, makikita niyo wala diyan 'no, wala. Pero palalabasin natin. Ayun siya, oh, ayun. So, para lumabas siya, go ka sa properties, tapos yung visibilities niya, edit mo, tapos click mo lang yung 3D, ayan, then okey. Ayun na siya, lumabas na siya, ayun 'no. Ngayon, iki-click mo siyang gano'n, para dumami siya, gawin mo maximum dito, kung ilan yung number ng stirrups. Kung minimum, clear spacing, puwede mo i-manual siya. So, maximum ang gawin natin, ayun na siya, 'no. So, stirrup siya, maglalagay tayo ng vertical bars, 'no. So, automatic siya, yung pinaka pagbabakal niya. So, may bakal na siya, 'no. Yung bakal na 'yan, puwede mong palitan kung anong bakal ang ginamit mo. Halimbawa, 13mm, 12mm. So, ayan naka 13mm. Let's say sabihin mo 10mm lang or tama na yun 13mm. Kasi yung vertical natin, sample natin mga 20mm. Ayan. 'Pag in-schedule mo siya, yung diameter niya ng bars tsaka yung kilogram niya, ibibigay niya yan, yung total volume capacity. So, gawa tayo ng vertical naman, sa vertical naman, vertical, steel bars niya, dito 'no. Para makita mo rin yung kanyang bakal na solid, lagay mo dun sa medium, ayan oh, medium. Makita mo yung bakal, ayun. Ngayon itong vertical niya, click mo lang ulit 'no, tapos bar. So, gamit ka ng ano, ng sketch vertical kasi wala ditong ano, eh, horizontal at saka stirrups lang 'to, yung mga sa foundation. Gamit ka ng sketch, itong sketch mo. So, halimbawa sa gitna siya 'no, 300 ang pinaka-L ano niya, 'di ba ayan, lumabas na, 3D, 3D mo, wala 'no, hindi nagpakita, ayun siya. So, properties, edit, visibilities, para makita siya. Ayun, nakita na siya, yung kanyang bakal. Tap natin, usog natin dito.
Bawa nandito siya. Ganun din gawin mo. Oh. Admit si ano. Hello. Nakahabol siya. Ayan, nakahabol siya. Welcome po, welcome. So, ito, yung single steel bar niya na vertical, punta ka ron dun sa ano, lagay mo maximum spacing. Tatlo siya. Ayan. Oh. Di ba? So, tatlo siya. Gawin natin na and ito, pwede mo siyang i-mirror. No? Ayan, pwede mo siyang i-mirror. Ayan. Kita nyo? So, pwede mo pang lagyan doon sa kabila kung depende rin sa design ng structural engineer na nagde-design. Pwede mo lagyan dyan. Kaya lang, pinakita ko lang sa inyo kung paano maglagay ng bakal. So, nilagyan natin yung column. Nilagyan natin yung may stirrup siya. Meron siyang horizontal stirrups. No? Tapos dito, yung kanyang puting, lalagyan din natin. So, para alam nyo kung paano gawin para masundan nyo. So dito rin sa ganoon din ang procedure, kailangan may cut section kayo para malagyan niyo ng bakal. So yung bakal na yan, kung ang ginamit natin dito eh 13 mm, itong ginamit natin dito sa kabila, ibahin natin. Let's say gamit tayo ng 16 mm or 19 para makita mo difference yung lumaki. Ayan, lumaki siya. Eh yung bakal niya, 19 mm yung ginamit natin. Pero depende yan dun sa design ng engineer, yung diameter ng bakal, steel bar. So, ganun din dito sa puting, lalagyan natin yung puting ng bakal. So, adjust ko lang to. Yung section, ayan. So, click mo lang to, no? Tapos, bar. Hanap ka dito ng gagamitin mo. Meron niya sa template yung na binigay ko kumpleto yan, may steel bar. Sa iba, pagka naggamit ka ng default na library, wala ka makikita. Kasi may bayad yan eh. May bayad dito sa ano sa Autodesk eh. Eh kasi ito mga compilation ko nung araw pa, way back 2024, 2025. Inipon ko na yung mga sa library. So ito, hindi nyo makikita to sa template nila, walang ganyan. Ewan ko lang pero I'm sure na walang ganyan. Let's say sample gamitin ko to. Ito. Hindi, yung parang closed na. Ito. Okay.
Wala yung isang bend. Gagawa ka pa. Hide ko muna temporary. Okay. Bali pala yun kung nalagay ko na ano. Create. And then ayan. Tapos 3D. Ayun. Ayun pakita. So labas natin. Properties. No? Edit. 3D. Para pakita niya. I-click nyo yung bakal. No? Pag-click nyo sa bakal, edit visibilities para lumabas siya. Kasi nakatago siya eh. Para maging transparent tong ano. So, ganun din ang gagawin nyo. Ayan. So, madalian lang tong ginagawa natin pero ganun ang paglalagay niya. Tapos, single, pwede minimum, pwede maximum spacing. Ganun. Tapos, ayan. Ganun din sa kabila pag gagawa kayo. Ikot nyo rin. Maximum. Tapos yung cross niya, ganun din gagawin nyo. Cut naman kayo sa kabila, lagyan nyo. So, and then, pag pare-parehas siya, copy mo na lang yan. Yung may bakal, lagay mo rito. Kung parehas siya ng diameter ang ginamit ha. Pero minsan iba-iba eh. Parehas ng sukat ng concrete and then magkaiba yung diameter nung ano. Kasi iba yung load nung sa kabila kaya mas maraming bakal, mas iba yung size ng bakal niya. So, depende rin sa design ng structural engineer na nagbigay ng patrabaho para i-model mo. So, susundin mo na lang siya. Ang importante, alam nyo kung paano maglagay ng ano. Basta lagi kayo magkakat sa section, tapos naka-prod sa inyo, i-click nyo lang tong pinaka subject nyo, saka nyo ilagay yung bakal. Pero ensure nyo na yung bakal na ilalagay nyo, tama dun sa design ng ano, input ng ano, structural engineer. So next, ang gagawin natin yung wall footing, no? Yung wall footing naman, halimbawa nandito yung walls natin, ano? Gawa tayo ng wall structural. Lagay ko sa gitna. Ayan. 3D ko ngayon. So, yung wall footing, taas natin, nasa baba. Properties. Footing. Bakit kaya ayaw itaas? Hide ko muna temporary. Ito yung pinaka wall footing niya, no? Walls niya, structural walls. Ngayon, lalagyan natin ng ano, ng taas natin.
Kapag nilagyan natin ng wall footing yan, click mo lang to. Structural. Ito yung wall footing niya. Click mo yung wall footing niya. And then, ayan na. May wall footing na siya. No? Ayun, no? Shade natin. Yun yung wall footing niya. Tapos, lagyan mo ng reinforcement. Ganun din ang gagawin mo. Ikakat mo lang yung section, tapos lagyan mo siya, yung pinaka front niya. Tapos yung pinaka type ng bakal niya, yung mga bending, lalabas dito. Tapos ilagay mo na lang. Pwede mong i-edit ng isa-isa. Yung bali niya, pwede mong i-edit yan. By clicking this and then edit. Ayan, no? Edit sketch. Pwede mong baguhin siya. No? Tapos pagkatapos mo ma-edit, click mo na, babalik na yun doon sa dati niya. So, ngayon, pag inedit mo to, inangat mo, aangat din yung ano niya eh. Aangat din yung kanyang ano, wall footing. Kaya dapat, pag binura ko to, at inalign ko to rito, inalign ko, ayan, o saka ko ulit lagyan ng parehas na siya. Continuous footing. So, pagka sinection mo siya, di ba, nag-section ka dito. Makikita niya yung profile. Ayan na yung profile mo. Ito yung walls mo. Ito yung wall footing. Ito yung footing mo. No? Ngayon, pag nag-section ka, usually, ang pinakikita lang yung profile. No? Ngayon, yung mga graphics niya, i-click mo lang to, lagay mo sa Pine. Pagka nag-2D ka na, pwede mong patungan yan, no, nung 2D yung field region. Halimbawa ito, lalagyan ko siya ng ah, concrete masonry o kaya yung huts lang siya na ano, na general gray, no? Sa 2D ginagawa ito. Diba? General gray. Makikita mo, ayan, no? Atake mong ganun. Sa 2D lang ginagawa yan, pero sa 3D wala yan. Pang documentation lang yun. Ayan. Kasi sa 3D, pag kinat mo, ganun din ang kulay niya. Ayan. Wala siyang graphics. Kaya sa 2D lang nilalagay yung mga field region, mga huts, properties niya. Pero sa 3D, pakikita niya yung model ng huts dito. Pagka inedit mo yung category niya, dun sa family ng concrete. Ayan. Kung halimbawa yung concrete mo, cast in place, 35 MPa, no? 28 MPa, megapascal. So, ibabase mo dun sa mixture. Ngayon, yung walls na yan,
Halimbawa sa builder's work, merong papasok diyan na item na halimbawa yung pipe, ang diameter 600. So, pwede ka mag-opening diyan, no? Ayan, na-click mo lang yung opening nung kanina click, ulitin natin. Opening. May papasok na lakihan mo. May papasok na duct sa builder's work. Yan yung ilalagay mo. Ayan siya. Okay? So, break muna tayo ng 5 minutes and then pwede kayong magtanong ah, habang nagbe-break. Ipopost ko muna yung ano natin. Okay. Pwede po kayo magtanong. Break lang tayo ng 5 minutes. So, kung ano yung katanungan habang gumaganon tayo. So, wala po kayong tanong. Ma'am, sir, wala po kayong tanong? Wala pa, sir. Wala. O break muna po tayo ng 5 minutes. Naglul 1 hour na tayo. naglo-loading. Sa, Naglo-loading. sa akin sir, medyo delayed yung ano yung video sa audio. nag- Kaya di ako masyado Ano? makasabay. Di bali, naka-record naman. Opo, panoorin ko na lang sa record. Oh. So, break muna. Ipopost ko muna tong video natin. Break muna po kayo. 15 minutes. Okay, continuous na tayo. I-share ko lang ulit yung ating share. Okay. So, ang next natin, no? May tanong kanina eh. Ang sabi niya sa tanong niya, saan daw kinuha yung top Dito lang 'yon. Pwede kayong pwede kayong i-on niyo yung mic niyo. Magtanong kayo para total open naman tayo. Kasi hindi ko nababasa sa chat eh. Nakatakip yung Hindi ko nakikita. Makikita ko lang mamaya pagka yung naka-out na tayo. Saka ko lang makikita yung chat. So for the meantime, pwede kayong magsalita. I-on niyo yung mic niyo. And then pag nag-answer ako sa kanyo i-mute siya. So ganun lang. Dito lang yung yung punta ka rito sa massing, no? Ayan, no? Top solid, no? Pero kailangan maglagay ka ng property mo. Yung property line mo, i-click mo ganun. Tapos top solid. And then pagkatapos doon, kailangan yung height niya, i-adjust mo dito. Edit mo ganun. Lagay mo kung anong thickness ng pinakalupa mo, no? Kung 2.5, kung 3 meters, tapos i-cut mo siya. Doon base rin sa foundation mo, no? Ngayon dito tayo sa beam naman Meron na tayong walls, may footing na tayo, may wall footing tayo. Yung beam naman. So in creating the beam, pupunta ka dun sa second floor siyempre, no? Dito ka pupunta sa level niya. Level 2, no? Level 1.
Patient yun. So, ito yun. Level 2 niya. Kaya, go to level 2. Ngayon, punta ka dito sa beam, no? Click mo yung beam. So, ang gagamitin mo rito, concrete, hindi steel beam. Kaya, hahanapin mo yung concrete beam, rectangular. Ito. Click mo to. Yung sukat niya, kung 400 by 800 or 300 by 600. Click mo okay. And then, mula rito sa column, no? Center, drag mo pa ganon. Sa gitna, ayan. Tapos, kita mo, may beam ka na. Ayun yung beam mo. Sir. Okay? Di, bukas na ako simula doon. Pagkatapos ko pa lang ang duty doon sa ano. Pakimute lang po yung ano. Bukas sabi natin pare, bukas na mo duty doon. I'll start. So, ito yung beam mo. Ngayon, ito, na-adjust yan. Kung mataas yan ng mga 200, adjust mo ng 200, pataas. Wala, Tapos sir, baka mo lang. 200, pataas na, adjust siya, ayun. Kasi may slab pa siya eh. So, gagawa tayo ng slab dito. Hello, paki-mute lang po yung ano, yung mic para hindi po naririnig yung usapan. Ano po, paki-mute lang po ng mic. So, gagawa tayo ng slab dito, no? Structure, slab, okay. Let's say, sabihin mo ito, sa column. Slab sa taas to, sa taas. Okay. And then 3D. Ito yung slab niya. No? Sa taas. So, i-align mo lang to. AL sa taas. Yan. Nakapatong kasi yung slab dun sa ano eh, sa beam. Yan. So, ganun lang, no? Tapos dito, beam din siya rito. Lalagyan mo siya ng column doon. Beam doon. Beam sa kabila. So, makukumpleto natin yan. Pagka nilink na natin bukas, nilink natin yung architectural, gagawa na tayo ng kumpleto. Ngayon, iniisa-isa ko lang dito sa inyo kung paano yung paggawa ng every component ng structural, no, sa isang project, sa isang building, para pag natutunan nyo lahat, pwede nyo nang i-assemble doon sa gagawin natin bukas. No, practicing nyo. Mula doon sa foundation, yung cut and fill niya. Kasi pagka diniretso ko to, matatagalan tayo. Kaya isa-isa lang ang sample. Tapos bukas tayo gagawa ng model. Isisend ko sa inyo yung model ng architecture. Ililink natin yon para doon tayo gagawa. So actual na, mabubuo natin yung isang buong model ng buong building. So bukas yon kasi may 2 araw pa tayo eh. Bukas at saka sa ano sa Sunday. So matatapos natin yon. So pag natapos natin yung structural at architectural, so gagamitin natin sa services naman yon para doon sa ah, ililink natin yung 2 project na structural at saka yung architectural para sa mechanical at sa electrical plumbing sa firefighting niya. So, ganon. And then, itong sa baba, i-hide ko muna to. Hide element. Temporary lang to, hide element.
Pwede nyo i-hide temporary, pero pwede nyo rin ibalik siya. Reset nyo lang. Dito naman sa right click ko, pag ni-right click ko siya, ang hiding niya, ano yan, permanent hide yan, no? Element, pag hinide ko ng element, permanente yan, no? Mababalik nyo lang yan pagka kinilik nyo tong lights na to, no? I-undo ko muna, yan. So, i-hide ko temporary kasi gagamitin ko muna yung ano para makita natin. Hide element lang siya. So, sa ground, siyempre gagawa din ako ng pinaka slab niya. Slab dito. Let's say, dito ko lagay yung slab niya. Sample lang to ha. Slab, okay. Okay, may slab na siya. Tapos 3D kung ganon. Ito yung slab niya. Ngayon, siyempre sa ground floor, meron tayong slab edge ano. By doing that, click mo siya. Click mo yung slab edge, ito. Click mo yung sa ilalim. Ayan, yung slab edge niya. Ayan siya. Ayan siya. So, pagka scoop box mo, selection mo, ayun sa lalabas. Di, sa drawing, ganyan. Di ba? Ayan, no? So, and then, save nyo. Pag nagawa nyo na, lagi kayo mag-save every 30 minutes. Save nyo kasi baka minsan nagka-crash. Minsan mabigat nagka-crash. Save yung ganon. Hanap kayo ng pinaka file. Gawa kayo ng file. Halimbawa, dito sa okay. Lagyan mo lang yung structural. So, isi-save nyo. Huwag nyo kakalimutan hindi mag-save. Yan. So, natapos natin yung footing, wall footing, slab, reinforcement, beam, no? Ngayon, sa schedule naman natin, pagka kayo gumawa ng schedule, view, schedule, anong schedule ang gagawin nyo? Halimbawa, schedule ng reinforcement bar, no? Click yung ganon, and then schedule of quantities. I-select mo rito yung rebarring niya. Ito yung rebarring, no? Rebar. Click yung rebar na yan, and then siyempre structure siya. Okay. Ayan na. So yung pipiliin mong pinaka-item niya, itong type mark, no? Tapos yung lagay mo yung total bar, okay? Lagay mo yung shape, okay? Rebar number, okay? Reinforcement volume, no? Lagay mo. Yan, hook length, 90 degrees or 180 degrees, no? Quantity, lagay mo. Okay. Maximum bar length, lagay mo. Lahat ng kailangan. Minimum bar length, model bar diameter, okay. Hook end, hook start. Pwede mo naman tanggalin eh. Basta pakita ko lang sa inyo paano magawa ng schedule. Bar diameter, bar length, bend diameter, bend detail, assembly code, kung anong code siya, no? Tapos, i-okay mo na. Ayun na siya. Lalabas na yung schedule niya. 13 mm, 19 mm, no? So, nakagawa ka ng rebar schedule,
sorting mo na lang kung ano yung mauna. Halimbawa, itong model bar diameter, lagay natin sa ano, editing mo yung properties niya, model bar diameter. Ito, bar diameter, iangat mo. Pwede mong iangat siya. So, mauuna siya sa taas. Okay? And then, ayun na siya. Model bar diameter. Ngayon, hindi siya nakasorting, isorting mo. Lagay mo dyan, sorting. Lagay mo yung model bar diameter, ascending or descending. Okay mo siyang gano'n. Ayun na siya. Naka-organize na siya. So, ano pa yung gusto mong sumunod sa model bar diameter? For example, maximum bar length, pwede mong ilagay doon. Ito yung maximum bar length. Click mo siya. Going up, up, up. Model bar diameter. Ayan. And then, okay. Ayun na siya. Pwede mo ma-adjust dito. Ayan. And then, gusto mo naman gumawa ng schedule ng quantities ng column, click mo tong column, structural column niya. Ito column, no? Okay mo ganon. Column, anong kailangan sa column? Yung type mark niya, okay? Yung constraint niya, yung top constraint, top, okay? Structural material, okay? Tapos, assembly code, lagay mo. Base level offset, coating, column location mark, comment, count, okay, ilan? Description, pwede ka maglagay ng description. Family type, manufacturer, so length, yung taas niya. So, volume ng concrete, kuha mo, and then, okay. Ayan na yung column. Dalawa lang naman ginawa natin na column. C2, tsaka oh, di ba? Parehas silang C2. So, ayan yung volume niya. 61 cubic meter. So, hindi ka na mahihirapan mag isa-isahin yan. Nandiyan na lahat eh. Kompleto na, no? So, yun ang kagandahan yan. No? Pagka pumunta na tayo dun sa ano, sa pinaka yung model natin na structural dun sa architecture na ginawa sa session 1, makikita mo lahat yan. I-organize natin. So, dito, binigay ko lang sa inyo kung paano gumawa isa-isa para masundan nyo lang. Para pagdating natin bukas or sa linggo, bubuo na tayo ng model ng structure based on architectural, madali na natin gawin kasi alam nyo ng yung isa-isa eh. Kaysa yung gagawa ka kagad ng model, hindi mo pa nadadaanan kung paano gumawa ng isa-isa, medyo mahihirapan tayo. Kaya yan ang strategy para makuha nyo yung pinaka technique kung paano. So, pagkatapos nun, gagawa naman tayo ng yung trusses, no? Yung trusses. Ang trusses niya, pag gagawa ng steel truss, no? Halimbawa, maglalagay tayo ng steel truss dito. Maglo-load tayo ng open sa family, yung plans niya, no? Nasa library din to bibigyan ko ng library, huwag kayo mag-alala. Projects library. Okay, library. Metric. Okay. Structural. So, yung truss, ito yung trusses niya. Gamitin natin tong ito. Itong isa na to. Pink truss. Ito na lang isa. Okay, open.
Okay. Pero bago ko i-load to, kailangan i-load ko muna yung gagamitin natin na mga plunge, mga I-beam, no? Yung top chord, bottom chord. Kailangan i-load natin yun para automatic siyang malalagay dyan. Kasi analytical lang to eh. So, that's this. Framing. Steel. Natin na angular. Ito. Beams. Open. Ilo-load ko siya. Load to project and close. Okay na, nakapasok na. And then, yung ito na yung family naman. Wala. Nawawala yung kanina niload ko. Load ko na lang to. Ilo-load ko. Ito. Load and okay. Go to plan. And then lalagyan ko ng truss. Kunwari. Steel. Truss. Ito. Kung gamitin ko. Tapos kunin ko yon yung truss na yon. Cable. Ito. 6 panel. Lagay lang ako dito. Yung truss. Yan na. Yan na yung truss niya. No? Kasi ang ginamit ko, niload ko yung iPlans, no? So, eto, may connector yan. Gagawa mo pa ng assembly yung connector niya. Pero for the meantime, pwede mo nang ilagay yan, no? Sa project mo. May trust ka na eh. No? So, ayan. Pwede mo nang kopya-kopya. Halimbawa, ang distance niya, 6 meters. 1, 2, 3. Ayan. Tapos, 6 meters ulit. 1, 2, 3. Tapos, 6 meters ulit. And then, yan ang trust mo. Tapos, lagyan mo ng purlins. Ilo-load natin yung purlina dito. Open. Framing. Okay. Plus steel.
Hanap tayo ng square lang. Parallel. Ito. Gamitin lang natin to. Para pang parlins lang. Load to the project. Okay. Okay. Yung ba, maglalagay ako dito ng ano. Ayan. Support. No. Sa ilalim. Tapos, sud natin. Copy. Tandaan nyo, pwede palitan yan. Yung pinaka-ano na yan. Yung sizing niya, pwede nyo palitan sa properties dito. Universal beam, pwede mo palitan. Kapalit siya. Yan. Sample lang natin yan. Ngayon, doon naman sa, halimbawa, yung pinaka, lalagyan mo siya ng ano, Z na rope sa Z. Zero. Still din, ang gagamitin mo. Structure. Oh. In place ang gagamitin natin. Yung section ko muna siya. Kaya ko magata. Yan. Okay. Okay. Lagay muna natin sa ano. Architecture. Para makita. Yan. Override mo muna by element para makita. 50. Okay? So, ayan yung ano, yan yung pinaka parang root niya. No? Balik natin sa structural. Yan. So, ganun lang. Pero lalagyan mo pa ng parlin yan dyan. Lalagyan natin ng parlins. Ng parlins. Yung place ang gagamitin natin. Okay. Component in place, model in place, floors.
Roof framing. Okay. Okay. Extrusion. Okay, sabihin mo. Fake plane. Kailangan may plane ka ng extrusion. Ganon. Gawa lang muna tayo dito ng ano, ng line. Sample lang. Sample lang to, pwede nyo, pwede nyo gamitin yung ano, actual size. Pakita ko lang sa inyo paano gawin. So, ayun siya, no? Atake mo ganon. Atake mo ganon. Pwede mo lang i-adjust eh. Hide ko, hindi makita eh. Hide ko lang. Hide ko lang muna siya. Hide element temporary. So, ipapatong natin sa ibabaw. Edit. Okay. And extrusion. So, lagay natin dun sa ibabaw. Yan. So, yan, pwede mong ilagay dito na ang distansya niya or 70, no? 70. Yan, 70. Okay. 70 again. Pinapakita niya naman eh, 700 eh. 70. Okay. Tapos dito, let's say 60. Okay. I-move mo na lang pagka ganun. Na-misalign. Yung sa taas. Move. Na-misalign. Sa taas. Okay. Na-misalign siya. Etong in place, pagka gusto mo lang gumawa ng spatial, no? Pero usually, pag walang available sa library, pwede kang gumawa ng in place. And then ito, copy mo na lang. Copy. Multiple copy, pwede. Okay, ganyan lang muna. Para mamadali lang natin na makita. Move mo lang. Para sakto sa ano siya. Move. Okay. Move ulit. Sama-sama ko para isang entity lang siya. Kasi pag inisa-isa mo, matagal. So, ayan. Para shortcut, mirror mo na lang siya. And then sa taas, mirror. Yan. And then pagkatapos yan, okay. Ayan na. Reset mo yung ano, ayan. Ilahin mo rito. Yes. Ayan na yun. Lahat natin to, edit. Align. Okay na. Ayan na. Palitan mo lang ng thickness tong ano.
Makapal masyado. Generic. Yan, ganyan lang. So, meron ka ng ano, steel truss na model, no? So, natapos natin yung mula sa cut and fill, foundation, truss, beam. So, pwede na natin gawin bukas yung model ng ano ililink natin. Yung architectural model para makakreate tayo ng kumpleto, no? Tapos, pag natapos natin bukas yung model ng structure mula sa architectural, maggagawa tayo ng ano, extract ng views, no? Para sa sheeting niya, no? Halimbawa, ito may views. Ito yung views niya. Ilalagay natin sa sheet yan, sa documentation. Drag mo lang na gano'n. Ayan na yung ano niya, plans niya. Bukas makikita niyo yan. So, ngayon, natapos natin. Ano pa yung kulang? May nagawa natin yung schedule kung paano. Hanggang trust tayo, no? Parlins, nagawa natin. So, yung remaining, bukas, i-apply natin sa modeling lahat ng medyo kulang. Palagay ko kumpleto naman yung kasi ang major yung foundation, footings, wall footings, slab edge, slab, beams, parlins, no? Nandiyan na lahat halos na take up ko na paliwanag ko na sa inyo. So, kung merong tanong, pwede na ako mag-entertain ng tanong habang iniisip ko pa kung paano pa yung mas lalo yung gets yung aking itinuturo, no? So, pwedeng magtanong po at para kung medyo na guguluhan kayo, pwede po magtanong para mapaliwanag po natin. So, ano po yung gusto nyo maliwanagan? Sir, yung connection ng ano, advance na siguro. Advance yun, advance. Huli natin ano kasi detailing na yun Yung, at saka isa pa, yung connection nyo may bayad yun pag sa Autodesk, inano natin, in-upload natin. At saka yung connection niya, meron programming na yung Dynamo. Yung Dynamo extra software yun na alam mo na siyempre para kumita yung pinakamayari ng company, pinapalawig niya. Pero may shortcut naman dun Family, gagawa ka lang ng family. Ituturo ko sa inyo yung paggawa ng family kung paano. Assembly lang yun So, para yung iba kasi, gumagastos ng malaki, bibili ng software ng Dynamo. Tapos, programming ang tagal. Bago ka makagawa ng isang item or isang family sa loob ng Dynamo, aabuti ka ng isang araw. Mas mabilis pa yung family 1 hour, 30 minutes, tapos na yung joint steel joint mo dun sa connection ng mga joint. Mas mabilis pa. Nung sinubukan ko yung mag-Dynamo, programming, ang tagal. Ang dami mong formula na gagamitin. Pinatagal pa nila. Yung pala, magbabayad ka lang ng software na hiniwalay nila Pati yung yung sa Revit, yung format sa Google, extra naman yun, bayad Yung na naman yun. permit, Oo. magkapatid ito magkapatid. Formate. Magkapatid yan. Pero, ba't ka gagamit yun? Masing lang naman yun pwede mo naman gawin dito sa loob ng Revit yun An additional pera na naman yun. Tapos yung quantifying, quantity survey, meron din dito sa loob ng Revit Nagdagdag sila ng software para kumita na naman sila. Pero pag ikaw, alam mo yung sa simula na ganon, hindi ka bibili nun Tuturo mo yung nararapat na shortcut Kasi doon sa mga baguhan, akala nila, maganda yun. Hindi nila lang matagal. Yung format, masing yun sa Earth Mantalang dito, pwede ka magmasing Yung gagawa ka ng mga irregular shape, dito pwede mong gawin yun. Pakita ko sa inyo mamaya. So, ayun, at maraming salamat at kung may tanong po, meron pa tayong
10 minutes para magtanong po kayo. Tapos bukas, diretso na po tayo. Ililink natin yung architectural. Papadala ko sa inyo yung architectural model. No? Doon tayo magsimula. Para i-model natin yung buong structure. Lalagay pa natin lahat ng mga opening, yung mga butas-butas dyan na pagdadaanan ng mga services. No? Huwag po kayong mahiya. Tanong po kayo. At least nandito tayo para magkakapatid, magkakaibigan, kung ano man yung tanong nyo po na gumugulo sa isip nyo, nalilito kayo, pwede nyo po itanong. Kasi pag hindi kayo nagtanong, ibig sabihin, naiintindihan nyo po. Nakita ko sa inyo yung sample ng sample ng sinasabi mo na format, no? Baguhin ko yung saglit. Kaya nga sir, may bayad yun. Di mo maano yung ano niya. May bayad nga yun. May features siya, ano mo siya, crap, pero yung features niya na isa, May yung bayad. Revit, Oo. convert, may bayad. Oo, tsaka yung rendering ngayon, may bayad din. Paparender mo sa akin. Pero dito, madaling mag-render. Saglit, pakita ko lang sa inyo. Yung kabuuan ng project. Open ko lang lahat ba kayo nakakuha na ng template? Meron na nabigyan ko lahat Ang wala yung library, no? So, pwede ko kayang ilagay na lang sa Dropbox para send ko lang yung link sa inyo para ma-download nyo. Wala pa po ako nung template, sir. Lahat meron na kayo pero yung library na gagamitin natin para may library kayo. Ako po wala pa po nung architectural template. Wala pa. Hindi, meron ng architectural template. Ang wala lang siguro yung library. Ito. Kino-convert lang eh. Yung format ganito lang yon. Ganito lang yung format, no? Halimbawa, Maganda daw yan sa SketchUp sir eh. gagawa ako ng mahirap pagka no? Ililipat-lipat ko yung pinaka Halimbawa, gagawa ako ng masing, no? Ganito lang yung format eh. Okay. Mas 1. Ganito lang yung format eh. Mga shape lang siya, no?
Ganyan lang yung ginagawa ng permit eh. Napakasimple lang. Nahatak-hatak lang na gano'n. Masing lang siya. Tapos, lalagyan niya ng ano, mass floor. Ayan na. Meron na siyang floor, oh. Kung convert mo na lang siya dun sa solid. Kasi SketchUp ganito eh. Kung convert mo siya sa solid, alam mo ito, yung floor niya. Kung convert mo lang para maging ano siya, floor by face. Create floor. Ayan na siya, may floor na siya. Oh. Di ba? Ayan na yung floor niya. Oh. Tanggalin natin yung massing. Hide temporary. Ayan yung floor niya. Oh. Di ba? Elevation. Ayan yung ano niya. Ayun, dagdag pa tayo ng ano. Copy. Mag-a-add siya ngayon. Floor by face. Reset natin. Dagdag ko to. Ganyan lang yung format na sinasabi. So, ayan na yun. Yung door niya. Sumusunod siya sa phases ng structure. Kapag tinignan mo rito, ayan na siya. Oh. Accurate siya. So, ganyan lang yung format. Eh, bakit ka pa bibili ng software nun? Eh, nagagawa naman dito sa Revit. Eh, itong Revit, very versatile ito eh. Pag yung taong nagtatrabaho, matagal lang gumagawa, hindi niya na kailangan yung mga secondary ano, plug-in. Kasi dito nagagawa na, pati estimate, quantity, dito nakikreate mo na. Tapos yung lahat ng schedule, makikreate mo ito. Pati walkthrough, no? Makikreate mo lahat dyan. Halimbawa sa plan, oh. Gusto mong views. Una mo lang siya ng camera, dito, shot, oh. Ayan na yung image niya. Ayan, ganyan. So, ganyan din yung ginagawa ng format eh. Parehas lang. So, mas maganda pa mag-design dito. Kaya itong tools na to, sa engineers, created to sa mga engineers, architects, engineers. Dito nagdi-design talaga. Pati yung sa electrical, yung calculation ng mga loadings sa mechanical, yung airflow niya. Dito sa setup, nakakalculate lahat yun.
Kaya hindi mo na kailangan yung mga plug-in kasi mahal yun eh. Tapos kailangan pa may mag-ooperate nun, kadagdagang gastusin pa. Imantalang dito pag marunong ka, alam mo nang gawin. So yung masing lately kung sino yung designer diyan, pwede kong turuan ng masing na ganyan, yung structural. Kasi merong adaptive family na kinakabit dito yung para gumanda yung ano mo. Teka. May ginawa akong mga sample eh. Pero siguro, i-compile ko bukas pakikita ko sa inyo para pwede ko rin ipadala yung sample ng mga model para may reference kayo. So, ganun lang. No? So, sa structure, bukas, nagmo-model na tayo. I-send ko sa inyo ngayon yung model. Kung sino yung may gamit ng 2024, okay lang, magagamit nila. Pero yung below, hindi mo mabubuksan, hindi nyo mabubuksan yung below 24. Sino may gamit ng 23, 22? Sino po may gamit ng ano, ng 23, 22 na ano, na software? Sir, ako po sir, 2021 po. 21. So, di mangyayari ay pag-aaralan mo yung kasi hindi pwedeng buksan mo sa 21 eh. Nasa 24 yung ano natin eh. Nasa 24 yung ating ano model. So gagawin mo, no? Ma'am Robbie, ano pong tanong niyo po? Ma'am Robbie. Yung po, yung therapy. Nag-echo po, ma'am. Meron po ba siyang shortcut key? Parang sa AutoCAD na parang hindi mo nakikita natin sa hidden. Hindi ko po marinig. Medyo nag-ano siya, nag-echo. Di bali, tawagan ko po kayo mamaya sa sa Messenger. Tanong niyo po sa akin mamaya after nitong ano. Para masagot ko po. Hindi ko po may echo yata eh. Ewan ko kung ito yung gamit ko. Naka-mute kayo. Sige po, try niyo po, ma'am. Ma'am Robbie. So, sir, baka dito lang sa ano ko. Ayan, okay na. Sige, sige. Okay na ba? Okay na po. Laksan niyo lang. Yan po, yan tanong po po sa, mayroon po ba siyang mga shortcut key kagaya ng AutoCAD para hindi madali siya. Mas madali yung pag-document. Hindi po. May shortcut key daw po ba, sir, like AutoCAD? May shortcut keys din daw po ba kagaya sa AutoCAD? Start up. Shortcut. Ba't ganun yung sound? Hindi ko maano. Baka itong ano po. Nag-ano siya? Baka itong Gumagaragol siya. Hindi ko marinig. Di bali, ma'am, tatawagan ko yung mamaya. Hindi ko yung salita, parang Sabaw. putol-putol siya. Hindi ko maano. Ngayon, at least naka-record po ito. At papadala ko po sa inyo mamaya pag na-edit ko. So bukas po, model tayo. Linking ng ano. Ngayon yung 2021, siguro, paano ba to? Below, under ka eh. Hindi mo mabubuksan eh. Pero pwede mong i-practice Student version, sir. ano? Pwede siya mag-student version. Pwede ka mag-download ng student version. 2024. 30 days lang yun eh. Pwede mong gamitin para magamit mo. Pwede naman sabay yun eh. I-download mo. I-install mo dyan sa the same time, may 2021 ka, meron ka 2024. Pwede naman yun. Student version. Di ba?
Sino yan, sir? Okay? So, thank you very much po. Kung wala na po tayong tanong, 8:05 na po at may mga gagawin din po kayo. At send ko po sa inyo itong video natin. At bukas po, total modeling na po tayo yung buong building. Apply na natin yung kahit pa paano yung mga medyo nakaligtaan natin, doon natin gagawin bukas at saka sa Sunday, no? Sunday baka ilagay na natin mag-extract tayo ng views. Ituro ko na sa inyo yung browser at saka yung sheeting niya, no? Sabi ni do not choose student version. Bakit? Okay, sabi ni basahin natin tong comments. Thank you po. Sir, saan po ulit nakikita yung okay. Na-explain ko na kanina. Sir, medyo delay po sa akin. Okay, mamaya po sagutin na po natin. Okay, sige, Justin Miguel. Kailangan pala 24 yung rebate. Madami ang kulang. Okay. Ako, sir, nakapag-download. Bago yun sa'yo 2025 na, latest do not use student version. Masakit sa ulo. Ganun ba? Talaga masakit sa ulo. Sige. Di bale, gagawin ko, meron akong sa bagay. Tingnan ko meron akong 2021 version. Gagawin ko, gagawa ko ng model, gagayahin ko yung 24 version. Try ko kung matapos, padala ko sa iyo. Kung meron akong 2021 version, titignan ko sa computer ko. So, para ma-solve. So, yung the rest, 2024 na lahat, yung 25 pwede yan. Kasi over naman yan Mas mataas siya kaysa 2024. So, kung lahat 2024, ready kayo mag-model bukas, sasabay sa akin. Si Ma'am Robbie. Pwede mag-model si Eman, si Ma'am Lisel. 23 po ako. 23, okay. Sa akin, sir, 23. Hindi ko ma-reinstall yung 24. Nag-ano siya. Di ba, okay lang. Pag magawa ko yung below version, 21, at least lahat. Wala na ba 2018 dyan? Walang 2020. Walang below 2021. Wala. Lahat pataas. Meron ako ritong gagawin ko na lang sa mababang version. Tapos i-upload natin para lahat makapag-model. Okay po ba 'yan? Para Okay, sir. yung mababang version. O kaya, ganito na lang. Meron akong mababang version ng model, kaya lang hindi yung ginawa nating kahon, bahay siya. Gusto niyo po ba 'yan, yung bahay na lower version? Yun ang papadala ko sa inyo. Okay din po. Mas maganda siguro gano'n, Nasa 2018 version siya para gumana sa lahat. Tapos doon tayo mag-umpisa ng link ng architecture para sa structural modeling. So, bahay lang naman siya, residential. Pero hindi siya complicated. So, palagi ko kayang-kaya niyong i-model yun sa structure. Pati sa services. Sige, sige. So, ganoon na lang po ang gawin natin bukas. Ano po, ma'am at saka sir. Sige, sir. Sige, salamat po. Bukas Thank you po, po. gagawin ko nga. Salamat po ng marami. At yung tanong nyo, pwede ko po kayo kausapin individually mamaya kung ano po yung tanong. Kasi hindi marinig pag kayo nagsasalita, iba. Ibang dating Ewan ko kung may depression yung headphone ko. Tatanggalin ko to bukas para walang ganito. Kaso narinig ko pa yata. Sige po, thank you very much po and good night. God bless to all of you. Salamat po sa lahat po ng participants at I hope bukas hanggang sa Sunday makumpleto natin. No? Tagaan lang po para matuto tayo. Salamat po at nagtatapos na po ang ating Thank you, sir. Yes, sir. patayin ko Thank na you po. Salamat po. Stop.